Sawa ka na ba sa sitwasyon mo ngayon? Sobrang sipag mo pero bakit parang walang nangyayari? Pero ayon sa libro na Increasing Your Financial IQ, Getting Richer by Getting Smarter ni Robert Kiyosaki, hindi lang sipag ang kailangan kundi financial intelligence. Kaya kung gusto mong yumaman at manatiling mayaman, kailangan meron kang 5 na ito. Pero before we start, make sure to like and subscribe. Kaya kung handa ka na, let's go! Financial IQ number 1, making more money. Alam mo ba na ayon sa isang 2023 report ng Bangko Sentral na 63% ng Filipino households ay walang sapat na savings at namubuhay lang sa paycheck to paycheck. Isang emergency lang, isang sakit o aksidente, pwede nang bumagsak ang buong finances nila. Kaya ngayon pa lang, kailangan mo nang matutunan kung paano palaguin ang income mo. Hindi sapat ang isang source of income, lalo na kung maliit lang ang pumapasok. Gaya ng sabi sa libro, your ability to make money is your first financial intelligence. Kahit gaano ka pa kasipag, kung ang kita mo ay hindi lumalago, baka forever kang trap sa paycheck to paycheck na buhay. Isipin mo, kung nagsisimula ka sa minimum wage, paano mo madadagdagan ang kita mo? Baka kailangan mong maghanap ng side hustle, mag-aral ng bagong skill na mataas ang demand, o magsimula ng maliit na negosyo. Sabi rin ni Rich Dad, money problems are like toothaches kasi kapag binaliwala mo, mas lalong lalala yung sakit. Tapos kapag hindi mo sinolusyonan, ay pwedeng mauwi sa komplikasyon na mas mahirap nang ayusin. Pero kapag sinimulan mong ayusin ang income mo ngayon, kapag natutunan mong i-manage at i-grow ang pera mo, natural lang na lumalago rin ang financial intelligence mo. At kapag tumatalino ka sa pera, hindi lang income ang lumalaki, pati confidence mo. Kaya gaya ng sabi sa libro, when your financial intelligence grows, you become richer. Ang tanong, kung hindi ngayon ang tamang panahon para ayusin ang problema mo sa pera, kailan pa? Financial IQ number 2, protecting your money. Kung ang financial IQ number 1 ay tungkol sa how much money you make, itong financial IQ number 2 naman ay about how much money you keep. Halimbawa, si Pedro ay kumikita ng 100,000 pesos per month at si Juan naman ay kumikita ng 80,000 pesos per month. Base dito, mas mataas ang financial IQ number 1 ni Pedro kasi mas malaki yung kinikita niya. Pero kung ang nawawalang pera kay Pedro ay 50% dahil sa tax at sa iba pa, tapos si Juan naman ay nawawalan lang ng 15%, ibig sabihin mas mataas ang financial IQ number 2 ni Juan dahil mas marami siyang natitira at napoprotektahan na pera. Dito papasok ang konsepto ng financial predators. Gaya ng sabi ni Rich Dad, ang pera natin ay parang ani ng magsasaka at gaya ng mga pananim, may mga peste at bagyo na kalaban din ang ating pera, ang mga tinatawag na 7 financial predators. Ang nakakagulat, minsan sila pa yung mga mukhang harmless, respected o trusted. Ngayon, ano bang 7 financial predators na kaaway ng ating pera na dapat malaman mo? Number 1, bureaucrats. Bago mo pa mahawakan ng sahod mo, may kaltas na agad. Ito ang buwis o tax. Ang masaklap, ayon kay Rich Dad, ang mga bureaucrats ay hindi marunong gumawa ng pera. Pero expert sila sa paggastos ng pera natin. Kapag kinapos ang gobyerno, ano ang ginagawa? Magdadagdag ng buwis. At dahil hindi sila marunong gumawa ng pera katulad ng mga negosyante, gagawa lang ulit sila ng iba pang tax para mas marami silang makuha sa atin. Kaya halos lahat may tax na. Number 2, bankers. Oo, kailangan natin ng bangko. Pero hindi ibig sabihin nito ay safe na ang pera mo roon. Ang interest na binibigay ng bangko, halos wala. Let's say 0.06% per year. Pero ginagamit nila ang pera mo para ipautang sa iba sa interest na let's say 7%. Kaya ayon kay Rich Dad, bankers are modern day robbers. Legal nga lang. Habang iniipon mo yan sa savings account mo, lumiliit naman ang value ng pera mo dahil din sa inflation. Number 3, brokers. Maraming taong nagtitiwala agad sa brokers. Pero sabi ni Rich Dad, karamihan sa kanila ay sales people lang. Nagbebenta sila ng insurance, stocks, condo units, pero hindi sila certified experts in wealth building. Masama ba silang lahat? Hindi.
Pero ang problema, maraming tao ang kumukuha ng financial advice mula sa mga nagbebenta, hindi sa mga talagang mayayaman at may track record sa investing. Number 4, businesses. May mga business na ang layunin ay ikaw ay gumastos ng gumastos. Example, yung mga department stores at mga apps na may sariling credit cards o mga paying scheme na may mataas na interest rate. Madaling ma-approve, tapos sa una, promo lang daw, pero sa dulo, dahil sa taas ng interest rate, doble na ang binayaran mo, kaya ingat sa buy now, pay later trap. Number 5, brides and views. May mga taong ang habol sa pag-aasawa ay pera. Tinawag ito ni Rich Dad na love predators. Habang lumalaki ang pera mo, mas maraming magmamahal sa'yo. Ang totoong mahal nila ay ang wallet mo. Number 6, brothers-in-law. Ito na yung tinatawag na debt predators. Pag namatay ka na, biglang may lilitaw na kamag-anak na gusto rin kumuha sa pera at mga pamana mo. Number 7, barristers. Ito yung mga lawyer o sistema ng korte na ginagamit ng ibang tao para kasuhan ka at maagawang yaman mo. Ito yung ginawang kabuhayan, yung pagsasampa ng kaso. Ngayong alam mo na kung sino-sino ang kalaban ng pera mo, huwag kang mag-skip kasi napaka-importante ng next step. Financial IQ number 3, budgeting your money. Sabi ng Poor Dad ni Robert Kiyosaki, live below your means. Pero sabi naman ni Rich Dad, if you're going to be rich, you need to expand your means. Kaya pala, hindi sapat na magtipid ka lang para yumaman. Oo, budgeting is important. Pero kung ang purpose ng budget mo ay para lang makasurvive, baka yun din ang mangyari, makakasurvive ka lang. Sabi nga ni Rich Dad, maraming tao nagbabudget, pero ang mindset nila ay pang mahirap o pang middle class. Ang kailangan, budgeting para yumaman. Kaya 2 terms ang kailangan nating maunawaan. Budget deficit at budget surplus. Budget deficit is an excess of spending over income. Ito yung pagtaas ng expenses kumpara sa income. Kumbaga sa financial statement, kapag mababa ang iyong income at asset, pero ang taas naman ng iyong expenses at liability, deficit yan. While ang budget surplus is an excess of income over spending. Ito yung pagtaas ng income kumpara sa expenses. Unfortunately, maraming Pilipino ang natatrap sa budget deficit. Pero paano ba tayo makakalipat sa budget surplus? Number 1, cutting expenses. Number 2, increasing income. Importante na magbawas ng expenses, especially dun sa mga bagay na hindi natin kailangan. Pero dapat ang priority mo pa rin ay dun sa number 2 na increase your income. Ito ang kailangan mong gawin. Spend to get rich. Sounds weird, pero totoo. May mga gastos na nagpapayaman. Example natin si Pedro. Kunyari may store siya, kaso matumal ang benta. Ang usual reaction, magtipid sa marketing. Pero mali. Dapat mas mag-invest siya sa promotion para mas makilala ang store niya. Kasi kung walang nakakaalam sa produkto mo, walang bibili. Kahit gaano pa ito kaganda. This is what we call smart spending. Isa pang spending na dapat mong tandaan ay yung pagbayad mo sa sarili mo or yung term na pay yourself first. Before ka pa magbayad ng Meralco, Manila Water, Converge at ng kung ano-ano pa, unahin mo muna ang sarili mo. Ibig sabihin magtabi ka agad ng kahit maliit na percentage ng income mo para sa savings o investments. Kasi ang perang itinatabi mo ngayon, yan din ang magbibigay sa iyo ng assets na pwedeng kumita pa ng pera. Gamitin ang pera para makabuo ng negosyo or bumili ng investments. Kung di mo agad kaya magtabi ng 30%, simulan mo sa 3%. Ang mahalaga, nagsisimula ka na. Ayon sa kwento ni Robert, sila ng asawa niya ay hirap din noon. Pero imbes na magtipid ng magtipid, they spent more on promoting themselves. Nagtry sila ng ibang trabaho. Yung asawa niya, nagbenta ng damit, naging model, naging marketing consultant. Si Robert naman, nagturo ng investing, nagbenta rin, at nag-side hustle. Sabi niya, we swallowed our pride and did whatever it took to make the extra money. Ito ang point. Hindi lang budget ang sagot. Kailangan ng effort para palakihin ng income. Ngayon, alam mo na kung paano mag-budget ng may purpose. Pero ang tanong,
Paano kung yung natabi mong pera gusto mo nang palaguin? Anong gagawin mo? Alamin sa next step. Financial IQ number 4, leveraging your money. Ano ba ang ibig sabihin ng leverage? Ito yung doing more with less. Kumbaga, minimal na effort pero matindi yung resulta. Gawin natin halimbawa ulit si Pedro. Di ba meron siyang business? At dahil siyang may-ari, meron siyang mataas na leverage. Kasi kaya niyang gamitin yung talino, skills at oras ng ibang tao para makatulong sa pagpapatakbo ng business niya. Pero kung si Pedro ay isang employee, mababa ang kanyang leverage dahil sariling oras at lakas niya ang kanyang gagamitin. Pero bago ang lahat, importante na matutunan mo muna ang control. Kung wala kang control sa investments mo, hindi leverage ang kakalabasan, kundi risk. Example, nag-ipon ka ng pera sa bangko pero wala ka namang control sa inflation. Ang ending, bumababa ang value ng pera mo habang nakatambak lang. Kaya kailangan hanapin mo ang investments na may control ka. Isang classic example, rental property. Kasi ikaw ang magtatakda ng renta, hindi ang market. Halimbawa, kapag sinabi mong 7,000 pesos ang monthly rent, edi 7,000 pesos yan kahit ano pang mangyari. Now let's do bigger. Imagine mo si Tony Tan Caktiong ang founder ng Jollibee. Kung wala siyang leverage at control, baka hanggang ngayon isa lang ang branch nila at siya pa rin ang cashier, tagaluto, tagalinis at manager. Pero anong ginawa niya? Bumuo siya ng sistema. Gumamit siya ng tao, technology at structure para palaguin ang negosyo niya. Ang resulta, Jollibee is now a global brand. Ganon kalakas ang power ng leverage. Hindi kailangang ikaw ang gumawa ng lahat. Ang mahalaga, ikaw ang may control sa sistema. Ang tanong, sa trabaho mo ngayon o sa negosyo mo, may leverage ka ba? O ikaw pa rin ang gumagawa ng lahat araw-araw? Pero paano mo nga ba malalaman kung aling opportunity ang worth it i-leverage? Paano ka makakaiwas sa mga scammy investments? At paano ka makakagawa ng matalinong financial decisions? Financial IQ number 5, improving your financial information. Alam mo ba na ayon sa 2021 BSP survey, only 2% ng mga Pilipino ang nakasagot ng 6 basic financial literacy questions. Karamihan ng mga Pinoy hindi alam kung paano gumagana ang inflation, savings, or investments. Nakakabigla pero hindi na rin nakakapagtaka. Dahil simula bata pa lang tayo, tinuruan tayong mag-memorize sa school. Pero bihira tayong tinuruan kung paano talaga mag-handle ng pera. Kaya kung isa ka sa nanonood ngayon, congrats! Kasi you're already ahead of the 98% ng hindi nag-i-invest sa financial education. Tama yung sabi sa libro, ang tamang impormasyon pwedeng magpayaman sa'yo, pero ang maling impormasyon pwedeng magpahirap. Ngayon, nasa information age na tayo. Lahat ng sagot nasa internet, pero hindi ibig sabihin lahat ng sagot ay tama. Kaya yung ibang tao, yumayaman gamit ang tamang info plus tamang diskarte. Kaya ng mga founder ng Facebook, YouTube at iba pang tech innovators. Pero marami rin ang nalulugi dahil sa kakulangan ng kaalaman o dahil nakinig lang sa maling payo. Hindi na uso ngayon ang outdated beliefs. Ang uso ngayon yung self-education, innovation at pagiging alerto sa bagong trends. So kung gusto mong umasenso, invest in your knowledge kasi ito ang pinakamalaking asset mo. Kaya huwag kang magpahuli. Kung gusto mong yumaman, aralin mo muna kung paano. Dahil sa panahon ngayon, knowledge is power at knowledge is money. In summary, itong 5 dapat gawin para yumaman kahit galing ka sa wala. Kung alam mo na ang 5 dapat gawin para yumaman, ang tanong, paano ka naman mag-i-invest tulad ng mga mayayaman? Kung gusto mong matutunan ang diskarte ng mga mayaman, panoorin mo itong susunod na video na base rin sa libro ni Robert Kiyosaki na Rich Dad's Guide to Investing Tagalog Summary. Watch now!